Magandang araw ho sa inyong lahat and welcome to another learning session here in Seminar School Plus. I'm Arman Benko of the Colayco Foundation and kami sa Colayco Foundation, sana kilala nyo na, we are doing financial literacy for you. We've been doing this for the past 10 years and we do this via publications, books written by Francisco Colayco himself. We do it by seminars, live seminars, and of course, via media. At ngayon nga, nandito tayo sa RHTV sa ating Seminar School Plus. The past 2 weeks, we have been discussing the 10 Commandments in Personal Finance. Ito yung nasulat ni Francisco Colayco sa kanyang unang libro, yung kanyang best-selling na libro na hanggang ngayon patok pa rin sa takilya, patok pa rin na binibili sa lahat ng bookstores around the country. Ito yung Wealth Within Your Reach, pera mo, palaguin mo. There are 10 commandments laid down in this book ni Mr. Francisco Colayco. Mabilisan para magkaroon kagad kayo ng idea. Yung unang commandment, pay yourself first. Second commandment, define your financial target in each financial life phase. Third commandment, stop spending on things that decline in value. Fourth commandment, protect your greatest earning asset. That's yourself. Number 5, grow with the economy. Beat inflation. Number 6, trust the power of compound interest. Commandment number 7, assess risks and options. Remember the investment rule, the higher the returns, the higher the risks. Number 8, make money work for you. Make use of the power of leverage. And commandment number 9, invest and diversify. Last and equally important commandment, 10th commandment, make use of the power of one, the strength in numbers. The past 2 episodes, we have discussed commandment number 1 and number 2. For today, we will discuss commandment number 3 and commandment number 4. But just like how we started our previous episodes, we will also make a quick review of the 2 commandments that we have discussed already. First commandment, pay yourself first. Para kaya nyo sumabay kung ngayon pa lang kayo unang tututok sa Seminar School Plus Colayco Foundation Seminar Series. Commandment number 1, pay yourself first. Simply, it means you have to save. Because 98% of Filipinos born, yan ang ating kapital. After tayo makapag-aral, naghahanap buhay, kailangan bayaran natin ang unang-una ang ating sarili in the form of savings. The kadalasang maling savings equation, lalo na pag wala pa kayong disiplina, yung savings equation na income minus expenses equals savings, kung merong matira, meron kang ipon, mali na po yan at hindi na nag-a-apply sa panahon ngayon. Sa dahilan na pag minsan, ang tingin natin sa pera, kapag meron pa, pinanggagastos natin agad. Kaya tuloy, walang savings. Savings is not a result. It is a decision that you will make every time money comes in right away. Kung magkano ang you decided na ipunin, itabi nyo na kagad, isubi nyo na kagad, at kung anong matira, yun ang ipagkasya sa inyong gastusin. The ratio of our savings sana sa bawat perang pumapasok sa ating household o sa bawat sweldo na nakukuha natin, 80-20 ang sundin sana nating rule. Sana. Okay? I know it's not very easy to do right away, lalo na kung first time mo maririnig na you save 20% of your income, yung inyong sinasweldo. What's important, you get into the habit right away of saving. You may start small. I started small at 3% only, but graduating it every year in, year out, pataas ng pataas, hanggang maabot natin ang 80-20 ratio. The reasons for savings, or kung bakit tayo nag-iipon, dapat maliwanag sa atin. At we will share with you the 3 reasons for savings. You save to use, you save to keep, and your desire to help, save to share, is the third and last reason for saving. Yung mga save to use, yan yung mga short term. Yung mga tipong pag nag-iipon ka, kung ano yung napag-ipunan mo in 1 year, meron kang paggagastusan. Yung save to keep, yan yung mga nag-iipon ka, maring ini-invest at pinapalago mo pa, nagagamitin mo after 3 years, 5 years, 10 years, or even
20 years. Save to keep. Save to share, simple. Kung ang gusto natin makatulong, gusto natin makabahagi, paghandaan din natin, we get into the third use of saving, save to share. Save to use, save to keep, save to share. Kadalasan, kaya na-discuss natin sa previous episodes natin, kadalasan kaya hindi nag-iipon kasi hindi alam kung saan ilalagay ang iniipon, or yung kadalasang pagkakamali ng mga nag-iipon, walang target, walang clear purpose and target kung para sa kanilang iniipon. Kailangan maliwanag para saan ang inyong iniipon at ano ang target amount ng inyong iniipon. Yung commandment number 2 that we discussed last episode, define your financial target in each life phase. Okay? Dahil nabahagi namin sa inyo na merong 4 stages ang ating buhay pinansyal. The startup phase, the build-up phase, the asset allocation phase, and last but not the least, the retirement phase. Iba-iba ang sitwasyon ng 4 financial life stages. Kung hahatiin natin by age, chronological age, yung startup phase siguro, 29 years old and below. Yung build-up phase, 30 years old to 44 years old. Yung asset allocation stage, yan yung mga 45 years old to 64 years old. And yung retirement phase, 65 years old and above. Pero sa totoo lang, yung 4 financial life stages, ang talagang pagka-describe o pagka-define sa kanya, hindi sa chronological age. Depende kung saan nyo kinukuha ang perang pumapasok o ginagamit nyo sa inyong household. Kung 100% of the money that you are using ay nanggagaling sa inyong active income, yung perang pumasok sa inyo dahil nagbigay kayo ng oras, nagbigay kayo ng overtime, o nagbigay kayo ng galing nyo, pinagpawisan nyo, active income yon. Kung 100% ng perang ginagamit nyo sa inyong household ay galing sa active income, nasa startup phase pa rin kayo, regardless of age. Kapag mga 20% ng perang pumapasok sa inyong household o 20% ng perang ginagamit nyo sa pang-araw-araw ay nanggagaling na sa passive income, nasa build-up phase na kayo. Kung mga 40 to 50%, baka 60% pa ng perang pumapasok sa inyo galing sa passive income, nasa asset allocation stage na kayo. And kapag 100% of the money that you are using ay galing na sa passive income, nasa last phase na kayo, retirement phase. Siyempre, lahat tayo gusto natin makaabot dun sa retirement phase na hindi natin kailangan magtrabaho, pero kaya nating tustusan yung pinili nating klase at halaga ng pamumuhay or lifestyle, retirement phase. We also had some computations or discussed with you kung paano natin pwedeng paghandaan ang ating retirement phase. We assume last episode, para doon sa mga 20 years old na mag-uumpisa pa lang magtrabaho, kung kinakailangan nila ng 50,000 pesos a month sa presyo ngayon at sila magre-retire at age 65 years old, yung 50,000 pesos a month, 45 years from now, is 449,000 pesos every month. Bakit tumaas ng ganon? Because of the concept of inflation. Yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kung ano ang mabibili ng 449,000 pesos 45 years from now, kung ano ang nabibili lang ng 50,000 pesos ngayon. Now, kung yung 20-year-older ay gusto niyang paghandaan ang kanyang retirement phase pagdating niya ng 65 years old, kailangan maliwanag sa kanya yung sinasabi natin kanina sa savings na maliwanag ang purpose, target, timeline. Purpose, magkaroon ng retirement fund. Yung target, dahil pwede natin makompute yan, lalo na kung meron kayo ng libro ni Mr. Colayco na Pera Palago in Workbook, kailangan niya ng 107.8 million pesos. Mula ngayon, mag-save, mag-invest, ang target niya pagdating niya ng 65 years old, 107.8 million pesos. This individual has 45 years to build that up. Parang nakakasindak yung 107.8 million. Pero sa totoo lang, you just need to save 451 pesos every month from now up to this, if this person, from now up to the time that he or she retires at age 65,
or 45 years, 451 pesos a month. Miski na sumasweldo lang siya ng 10, 11, 12,000 ngayon, I'm sure kayang-kaya yung less than 500 pesos a month for you to build your retirement fund to have a comfortable retirement phase. 451. That is part of what we discussed last episode. We closed last week's episode by describing further ano yung mga nasa startup phase, build-up, asset allocation phase, at retirement phase. So, sana nasubaybayan nyo yun. Kung hindi man, you check www.dzrh.com.ph for the previous episodes ng Seminar School Plus. So, paalala lang natin, importante po ang financial planning. Because if you failed to plan, you're planning to fail. Kaya pagtiyagaan nyo po ang financial planning, pagtiyagaan nyo po itong Seminar School Plus, encouraging you to manage your personal finances and giving you these 10 commandments in personal finance. Because being wealthy is not a destination, it's a journey. Anong ibig sabihin yan? Hindi porke dumating tayo ng age 65, mayaman na tayo. Kailangan natahak natin ng mabuti itong lakbay sa pagiging malaya sa kakapusan, sa pagiging mayaman. Direction, not only your intention to be wealthy, brings you to your desired destination. So that direction will be given to you, or you will be aided by your financial plan and be given that direction. Okay? We also reminded you that you should have some personal financial statements like your SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, para alam nyo kung kayo yumayaman. Simple lang naman yung SALN. Yung halaga ng inyong ari-arian, ibawas yung balanse ng inyong mga utang, yon ang inyong netong halaga. Okay? Merong isa pang personal financial statement, ito yung Income and Expense Statement. It helps you live within your means and to follow your money. Kailangan meron kayong budget at nasusundan niyo yung budget. And we presented last week some allocations kung magkano ba dapat ang para sa household expenses, transportation, living expenses, pagbayad ng utang, at ang pinaka-importante, magkano dapat ay na-allocate nyo sa inyong savings. We close it and we reminded you na 2 beses at least sa isang buwan, gumagawa kayo ng inyong income and expense statement. Yung isa, yung actual na nagastos. Yung pangalawa, yung gagastosin sa susunod na buwan. So today, we will discuss commandment number 3. Stop spending on things that decline in value. Okay? Sa mga ginagastosan natin, 2 lang naman lagi ang pinagkukuhanan natin ng pera. Yung ating active income at yung passive income. Ano ba yung active income? Yung active income, kapalit ng sarili nyong oras, pawis, galing at talino, at binigyan kayo ng pera, yung pera na yon ay active income. Sweldo, overtime, commissions, lahat yan under active income. Passive income, may ginawa kayo sa pera, nagbigay sa inyo ng dagdag na pera, yung dagdag na pera ang tawag doon, passive income. Technically, it's called investment income. Dito sa mundo, kung gusto nating maayos ang ating retirement phase, kung tayo gusto nating yumaman, kailangan meron tayong sources of passive income. Now, sa commandment number 3, na stop spending on things that decline in value, sa totoo lang, dapat kasi alam nyo yung mga pinagagastusan nyo. 2 lang naman ang pinagagastusan natin. Needs and wants. Madalas naririnig ko na yan sa anyone na nagtuturo sa tamang paghawak ng pera. Yung mga needs, kailangan bilhin natin. Yung mga wants, gusto nating mabili, kailangan mabili natin. Lalo na kung kayo maayos, marangal, tapat, na naghahanap buhay, disente naman ang inyong trabaho, dapat napaplano at na dumarating kayo sa yugto ng inyong buhay na kaya nyong bilhin yung mga gusto nyo sa buhay. Pero meron tayong fundamental rule para mabili nyo ang inyong mga pangunahing pangangailangan at ang inyong mga luho. Para sa mga pangunahing pangangailangan or your needs, pwede nyong gamitin at talagang magagamit nyo ang inyong active income.
Ang inyong active income dapat for the sole purpose of buying your needs. Paano naman ang wants? Yung wants, pwede nyo mabili. Sana mabili ninyo. Bilhin nyo galing sa kita ng inyong passive income. Pag wala pang kita ang inyong passive income or wala pa kayong inuumpisahan na source of passive income, huwag nyo munang unahin ang luho. Kailangan magkaroon ng passive income at kumita ito, yung kita, pambili ng luho. Let me cite an example of what two young boys are doing. Meron sila mang kanya-kanyang fund. Gadget fund, gimmick fund, apparel fund. Itong mga fund na to, sila lang ang nag-isip. Binuo o binuno nila itong mga pondo na ito galing sa mga regalo pagpasko, mga rewards na nakukuha nila nung sila ay nasa eskwelahan. Pag sila mayroong mga konting sideline na ginagawa at sila inaabutan doon sa task na ginawa nila, they've built up these funds at umabot, for example, sa gadget fund, umabot na ng 50,000. Paano nila binibili ang kanilang luho? Itong gadget fund nila, kapag lumago or kumita ng mga around 50% at ina-estimate nila every 3 years, kung ano ang kinita, kinukuha na nila at yun ang pambili nila ng kanilang gadget, cellphone, iPad, mamahalin na headset. Hindi na sila humihingi sa kanilang mga magulang. Ang importante, nagkaroon muna sila ng disiplina to build their gadget fund. Naghintay at naging pasensyoso, nung lumago o kumita ang kanilang gadget fund by 50%, meron silang 25,000. Pwede nilang lustayin sa kanilang luho, sa kanilang whatever want that they have. Kaya yung mga luho, dapat talaga mabili. Pwedeng mabili. Bilhin sa tamang paraan. Huwag manggagaling sa active income. Manggaling sa kita ng inyong passive income. Some spending tips, kasi nga ang ating commandment number 3, stop spending on things that decline in value. Ano ba yung mga bagay na yon? Bumili kayo ng gadget, bumili kayo ng appliance. Pag mga binili nyo yung mga gamit na yan, pagkabili nyo, mababa na ang halaga. Anong ibig sabihin? Kapag tinangka nyong ibenta, yung binili nyong bagong gamit na nakakahon pa, baka nakaselyado pa, hindi bibili nyo ng the same price. Bibili nyo malamang, sigurado, mas mababang presyo. Otherwise, I would have bought it in the same place at any time that I would have wanted. Pero yung mga bagay na yun, pag minsan, hindi lang gusto, kailangan nating bilhin. Bagong television, for example. Kaya kailangan meron tayong mga binild up na mga pondo para hindi naapektuhan ang ating active sources of income. Now, some spending tips. Buy only when you need. Yan ang pinaka-spending tip ni Mr. Francisco Colayco. Wag daw kayo bibili dahil meron lang sale. Bumili ka dahil kailangan mo. Kung nasira ang iyong sapatos, nakangiti na ang swelas, miski na sale o hindi, bibili ka na dahil kailangan mo na. So, buy only when you need. Sa akin, ang pinaka-advice ko sa lahat ng aming binibigyan ng seminars or those that we do financial coaching, be a planned spender. Don't be an impulsive buyer. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng inyong paggagastusan, lahat ng inyong bibilin, maging ito pangangailangan or luho, dapat nakaplano. Pag hindi nakaplano, hindi nyo pwedeng bilhin. Paano mo masasabing nakaplano? Kapag nakita mo, nag-canvas ka muna at nagbigay ka ng certain period of time kung kailan mo bibilin. Hindi at that time na nakita mo yung bagay na kailangan o gusto mong bilhin. Kailangan planado at another future time or another future date. Kaya related dun sa last spending tip, separate the shopping day from the buying day. Ano yung shopping day? Ito yung naririnig natin, window shopping. Pag shopping day nyo pa lang, ito yung nagka-canvas, nagtitingin ka pa lang, nagko-comparison shopping ka. Meaning kung sapatos, kung itong sapatos ba na to, hindi lang mas mura, mas matibay, mas maganda, mas bagay, yan yung nagka-canvas ka lang. Umiikot ka sa iba't ibang tindahan, tumitingin ng iba't ibang produkto. And then, planuhin nyo, schedule your buying day. Maaaring sa susunod na linggo agad, or malamang abangan kung kailan magse-sale. Separate your shopping day from your buying day. Hihiwalay nyo yun
para pag buying day, pagpasok nyo, wala kayong ibang gagawin. Hindi na kayo maglalamierda. Hindi na kayo iikot kung saan-saan mang tindahan. Alam mo na kagad kung anong bibilin, saan, at kung malamang na planong mabuti, baka may discounts pa na makuha. Pinaka-paborito kong spending tip, lalo na ang center of the community na ngayon ng Pilipino, nasa loob ng mall. Isang very effective tip dahil maraming dumudulog sa amin. Sinasabi nila, nasisira ang budget namin pag pumupunta kami sa mall. Mag-grocery lang or mag-window shopping lang. Nasisira ang diskarte dahil una, yung mga bata daw, yung kanilang mga anak. Dahil pinapasyal nga nila, pagpasyal nila, yung mga bata ang hilig magtuturo. Isang nakakatuwang spending tip, pag pumupunta kayo sa mall, do not go to the mall with an empty stomach. May it be the child or the adult. Bago kayo pumasok sa mall, busog na kayo. Dahil sabi sa psychology, yung tao raw na medyo gutom, lalo na yung gutom na gutom, mas malamang kaysa sa hindi, will get into impulsive buying. Mas madali siya magturo. Unnecessarily, mas mabilis bumili ng mga bagay. So, kung itong 4 na tip na ito, mahirap tandaan. Itong panghulo nakakatuwa pero totoo. Do not go to the mall with an empty stomach to avoid impulsive buying. Sinabi natin merong needs and wants. Let me summarize the types of expenses, whether it will be a need or a want. Meron mga gastusin na tinatawag natin mga must-have na gastusin. Yung kailangan nyong gastusan talaga. Tapos susunod doon yung mga better to have. Mga mas napagastos tayo dahil gusto natin magkaroon ng mas maayos, mas maganda, mas malaki, mas mabilis. Yung merong mas. Yung pangatlo, type of expense is the like to have expenses. Let me differentiate further. Pag kayo, lalo na, ina-advise natin lagi, ilista lahat ang inyong gastusin. Kapag nilista nyo ang gastusin nyo, bigyan nyo ng maraming detalye. Huwag kayong magtipid sa detalye. Magtipid kayo sa gastos. Pero pag detalye ng inyong gastusin, huwag yung tipirin ang detalye. Tapos ile-label nyo, must have, like to have, tapos better to have, and etc. Ano pinagkaiba ng must have at better to have? Halimbawa, transportation. Kung kayo ay sanay naman at laging ang means of transportation nyo nag-public commute kayo, nag-jeep kayo, nagta-tricycle, must have transportation, jeep. Susunod na pagkakataon dahil malamang ay mahirap sumakay o malilate na kayo or baka malakas ang ulan, transportation, taxi ang ginawa ninyo. Better to have na ang type of expense nyo. Parehong transportation, pero labeling it as better to have and or must have. So, kayo magde-decide. Ano ba yung nakasanayan nyo? Ito yung mga must have. Ano ba yung mga pangunahing pangangailangan nyo? Yun ang must have. Kailangan nyo ng kape para laging magising sa umaga. Pero kung kayo pumupunta pa doon sa mga mamahaling coffee shop, baka hindi lang better to have yon, baka like to have pa. Okay? So, kailangan alam na alam natin kung saan napupunta ang ating pera. Stop spending on things that decline in value. Related to that, alam nyo dapat kung saan napupunta bawat piso na nilalabas ninyo. Now, commandment number 4. Okay? Dalawang commandment ang itatakal natin for today's episode. Commandment number 4, protect your greatest income earning asset. And who is that? Yourself. Okay? Why do you need to protect yourself? Okay? You want to protect your or get insurance. Yung protection is getting insurance. Why do you need to have some protection? You are protecting against a potential financial loss, a great financial loss. Halimbawa, ang inyong buhay. Kaya ka kumukuha ng life insurance para kung merong mang umaasa sa inyo, sa kakayanan nyong kumita at kayo, at lahat naman tayo mapupunta doon, hindi lang natin alam kung kailan. Kung kayo ay mawawala, kukunin na ni Lord, merong mako-cover doon sa maiiwanan nyo. Ano yung gusto nating i-cover? The potential great financial loss. Okay? Saan ba naggagaling ang financial losses aside from nawala yung breadwinner?
You can have great financial losses from death, injury, illness, property, sasakyan na nawala, bahay, nasunog, nasira, or pag minsan, miski na sa demanda, dahil na-demanda ka, you will now incur some expenses, you can have some protection or insurance against being sued. Dedemanda ka pa rin, pero yung pondo na kakailanganin mo doon sa kaso, merong magko-cover. Tawag doon yung protection against being sued. But yung commandment natin speaks about protecting your greatest income earning asset yourself dahil may umaasa sa'yo sa kakayanan mong kumita. That means, get life insurance. But what's the truth about life insurance? Most people do not understand it. Most do not like it, but they got it anyway. Malamang naaalok ng isang kaibigan, kamag-anak, ahente, napilit na kumuha ng insurance na hindi naintindihan, na hindi alam kung yun talaga ang kailangan niyang klase, halaga ng insurance. Ano bang sabihin ng life insurance? Simply, it's a contract. A contract between you and an insurance company. You promise to pay a certain amount over a certain period of time, and kung ito ay ginagawa mo, yung insurance company promises you or your beneficiaries a death benefit kapag ikaw nawala na dito sa mundo. So, let's have a real example or simulation. There's this individual, si Michael. He is 35 years old. Maganda naman ang kondisyon ng kanyang kalusugan, malamang hindi pa siya nagsisigarilyo, gusto niya magkaroon ng 1 million policy. Anong sabihin ng 1 million policy? Kung siya ay nawala na dito sa mundo, yung beneficiary nga, dahil ang beneficiary nga rito, meron siyang isang anak, magkakaroon ng 1 million pesos. Para matuloy niya, nung anak niya, halimbawa ang kanyang education, hanggang kolehiyo. So, ang kinuha ni Michael, 1 million policy, para masigurado niya kahit papano yung anak niya makatapos ng kolehiyo. Si Michael is the owner, siya ang may-ari ng policy, and being the owner, siya ang responsable sa pagbabayad nito doon sa insurance company. Yung perang binabayad ni Michael, ang tawag po doon ay premium. Si Michael ang insured, siya ang kung sakaling mawala, sa kanya ibinabase yung insurance. Yung amount na babayaran, yung 1 million sa kanyang beneficiary, sa kanyang anak, ang tawag po doon, death benefit. So, yan yung mga importanting terms. Policy, 1 million, yun yung makukuha ng beneficiary. Sinong may-ari? Sino ang nagbabayad ng insurance? Sino yung pinoprotektahan o sino yung insured? Kasi maaring iba po yung may-ari doon sa insured na individual. Halimbawa, ako may asawa, ako may-ari, ako nagbabayad, pero ang insured, ang aking esposo. Kapag nawala ang aking asawa, ang beneficiary maaaring ang aming mga anak, or maaari ding ako. So, owner of the policy, the amount that is being paid, that is called the premium, the person insured, and death benefit. And of course, pinaka-importante, sino yung beneficiary. Okay? There are two types of life insurance dito sa Pilipinas o pwede nyo makuha. Yung temporary and yung permanent. Ano yung temporary? Yung temporary, it's commonly called term insurance. Meaning, over a certain period of time lang kayo protektado. After matapos yung period na yon, hindi na kayo covered ng insurance. Okay? Ano ang simpleng pag-describe ng term insurance? Kayong gustong ma-insure na merong umaasa sa kakayanan nyong kumita, meron kayong beneficiaries. Ang ginagawa nyo, nakikipagpustahan kayo doon sa insurance company. Pumupusta kayo na mamamatay kayo over that period of time. Yung insurance company, ang pusta niya, hindi kayo mamamatay. Kapag natalo ang insurance company, magbabayad siya. Ibig sabihin, nanalo kayo sa pusta. Ibig sabihin, namatay kayo doon sa period na sinabi ninyo. Matatalo kayo, yung sinabi nyo mamamatay kayo doon sa ganung period, hindi kayo namatay. Panalo yung insurance. Yung pera, mapupunta sa insurance company. Hindi nyo na makukuha. Talo kayo sa puste. Yan ang ibig sabihin ng term insurance. Napakasimple. Over a period of time, maaaring 90 days, 1 year, 5 years, 10 years. Within 10 years, malamang mamatay ako, or within this year, baka mamatay ako. Kukuha ko ng
insurance or protection na within this year, anytime makukunin ako ni Lord, meron makukuha ang aking beneficiary. Term insurance. Pag natapos yung taon na to, tapos na yung insurance coverage ko. Okay? Now, how much term insurance should you get? Okay? For simple computation, halimbawa, merong isang padre de pamilya, meron siyang 2 anak, 19 years old at 17 years old. Tinitingnan niya yung kailangan ng kanyang 2 anak. Yung 19 and 17 years old na anak niya, freshman and junior sa kolehiyo. So tinansya niya, siguro yung katumbas ng 5 taon na sahod ko, kung yon ang aking insurance coverage, yung mga anak ko, kaya nang tumayo sa sarili nilang paa, baka mabigyan pa sila ng 1, 2 taon na pagkatapos ng kolehiyo, parang buhay pa ako na kumikita dahil doon sa policy na makukuha nila doon sa aking insurance. So, kung yung padre de pamilya ay kumikita ng 50,000 a month or 600,000 pesos a year, pwede niyang kwentahin. Sa loob ng 5 taon, kasama na yung pagtaas ng presyo ng bilihin, ang aking kikitain o sweldohin sana ay 3.3 million pesos. Sa loob ng susunod na 5 taon. Gusto kong protektahan ng 2 anak, 19 and 17, na kung sakaling kunin ako ni Lord ngayong taon, meron silang makukuhang benepisyo katumbas ng 5 taong kong sahod. Magkano yon? 3.3 million pesos. Ang mga presyo ng mga term insurance, meron kayong makikita sa markado, 6 pesos for every 1,000 pesos na benepisyo. Meaning, kung gusto ko ng 3.3 million, I divide it by 1,000 pesos and then multiply it by 6 pesos per 1,000, I would have to pay for this year 19,892 pesos or 1,600 pesos every month. Babayaran ko yun sa insurance company. Pumupusta ako, ang pusta ko dun sa insurance company, mamamatay ako ngayong taon. Okay? Kapag nanalo ako sa pusta, bayad ang insurance company sa aking mga beneficiaries, 3.3 million. Ang pusta ko, 19,800. Yung pusta ko na yon, kapag nanalo ko, buhay or merong benepisyo o merong pera na makukuha, yung 2 kong anak na 3.3 million. Ako, sana sa langit. Panalo ako doon sa poste. Pag talo ako sa pusta, hindi ako namatay ngayon. Yung binayad ko na 19,800, hindi ko na makukuha. Talo ako sa poste na kay insurance company na yon. Na nanalo dahil ang pusta niya, hindi ako mamamatay ngayon taon. Kapag gano'n na naman nang nangyari, hindi naman tayo magre-reklamo. Kunwari, halimbawa ako, magagalit o manghihinayang na sayang hindi ako namatay ngayong taon. Di ba? Hindi natin sasabihin yun. Or kumuha kayo ng fire insurance for this year at hindi nasunog ang inyong bahay. Hindi ko sinasabi na sayang, hindi nasunog ang aking tahanan. You are getting or paying for insurance for protection. Kung sakaling mangyari yung bagay na yon, protektado kayo for a potential great financial loss. Sa susunod na taon, dahil natalo nga ako sa pusta, sa susunod na taon, mas maliit na ang kailangan kong bilhin na insurance. Bakit? Hindi na 3.3 ang kailangan ko. Lumagpas na yung 1 taon. 2.7 million na lang. Dahil 4 na taon na sweldo na lang ang aking ina-assure sa aking 2 anak. So, with the same cost of 6 pesos per 1,000, for the second year, instead of paying 19,000, I would just have to pay 16,200. And every year thereafter, kung ako natatalo sa pusta dahil hindi ako namamatay, paliit ng paliit, every month ang binabayaran ko. Nag-umpisa sa almost 2,000. On the last year, I'm just paying 365 pesos every month. I'm protected for that year. What does this show you? The older you get, the less insurance you need. Why? Your beneficiaries, dependents, like kids, they also grow up with you. Okay? So, take note of that. The older you get, the less insurance you need. The other type of insurance, yung permanent insurance, iba't ibang klase yan. Merong whole life, merong fixed amount na babayaran kayo. Meron yung universal life na yung insurance na kinukuha nyo, merong pwedeng konting balik kapag kayo hindi pa namamatay, merong living benefits na makukuha.
Ang very popular ngayon na type of insurance, yung variable life or unit-linked investment insurance. Bakit? Meron ka ng insurance component, kung sakaling kunin ka na Lord, may makukuha ang iyong beneficiaries, tapos meron parang investment component, tawag nila investment rider. Dahil habang buhay ka, kung tuloy-tuloy ka nabubuhay, a portion ng binabayaran mo, ini-invest nila sa kanilang pooled funds na nilalagay nila sa stock market or nilalagay nila sa government securities or corporate bonds. So ito ang popular ngayon na unit investment linked or variable life insurances. Hindi lang death benefit, meron pang living benefit, tapos may investment component pa. Okay? So, our reminders, if you want to get some protection and get insurance and follow the commandment number 4, protect your greatest income earning asset, yourself, kailangan alam nyo kung yung kailangan nyo. Yung simulation ko kanina na merong padre de pamilya, may 2 anak, kinoconsider nga term insurance, magkano ang kailangan niya, para saan, kailan. Kailangan malinaw na malinaw yon. Get an insurance policy or coverage based on your need, not based on the brochure or what is being offered by the insurance agent. Yung alam nyo na kailangan ninyo. Then, get from the top 10 insurance companies. Makikita nyo yan dun sa Insurance Commission website. Any of the top 10 insurance companies na well-capitalized, na very reputable, hindi ho kayo magkakamali doon. Kami sa Colayco Foundation, you can check our website, www.colaycofoundation.com. Nakalista po doon yung mga insurance companies na we openly endorse, na kilala, matibay, may pera, hindi magsasara, at nabibigay yung mga pinangako or doon sa mga coverages na kinuha sa kanila. Pag-aralan nyo mabuti yung insurance na kikunin nyo, ano yung mga features, ano yung mga riders, ito ba merong investment component or savings component lang or pure insurance lang. Pag-aralan nyo mabuti. Before kayong pumirma at magbayad dun sa insurance, siguraduhin ko na na-master nyo kung ano yung features at benefits na makukuha ninyo doon sa insurance policy at ano yung responsibilidad nyo doon sa insurance company. Alamin nyo yung mga fees and charges na pinapataw ng insurance company. Dapat maintindihan nyo yun. When you do comparison shopping, also in your insurance policy, compare 3, 4, 5 insurance companies. Allow them to present proposals to you. Huwag dun sa iisa lang para you can make a very good comparison. Last but not the least, check nyo yung insurance agent nyo, yung insurance advisor nyo. Kung tipong nagmamadali yan na para mapapirma kayo, medyo magduda kayo, baka naghahabol lang ng quota itong insurance agent. Alam nyo ho kasi yung insurance policy, long term yan. So, importante ang customer service. Dahil maaaring magkasakit kayo, merong mga features ang insurance policy, hindi ka nga namatay, na hospital ka naman. Great financial loss din yon or repercussion. Yung ibang insurance policy, may mga rider na meron kayong medical benefit. Alamin yung mabuti yon. Kaya kung yung insurance agent na ang concern lang ay makabenta at hindi nag-aalaga o nag-handhold sa inyo habang kayo ay covered ng insurance, medyo delikado yon. Look for an insurance agent or an insurance company with insurance agents that will handhold you at kasama nyo hanggang katapusan. Hindi lang pagkatapos ng benta, mawawala na. Okay? So, in closing, discussing commandment number 4, let me close it with telling you the most important financial entity are not banks, are not the stockbrokers, is not the Bangko Sentral governor, it's not the president of the country, it's actually you. That is why, protect your greatest income earning asset, and that is yourself. We've come to the portion wherein I have to promote the books of the Colayco Foundation written by Francisco Colayco himself. They're available in all bookstores nationwide. If you are outside of the country or if you want it delivered right at your doorstep, just visit www.colaycofoundation.com or send us a text at 0917-853-7333. May I also invite you to follow me via Facebook. Share with me your opinion. Kwento kayo.
hingi kayong advice kung tingin nyo worthy yung advice na manggagaling sa akin, sa amin, sa Colayco Foundation, pwede nyo pong magawa sa aking Facebook. Just search Armand Benco, A-R-M-A-N-D, space Benco, B-E-N-G-C-O. So, this has been another episode of Seminar School Plus, given by Colayco Foundation. We want to invite you again for next week for another episode here in Seminar School Plus. We shall continue the 10 Commandments in personal finance.